afternoon sa lahat. So, ready na ba tayo mag-worship and shout to the Lord? So, ihanda lang natin sarili natin para i-alay natin sa Panginoon yung kanta at saka ang sarili natin. So, why we celebrate Christmas? But the most important is Christmas is a holiday that celebrates the birth of Jesus Christ. So, welcome ko po yung worship team natin at saka kay Pastor Gilbert. So, ibigay alay natin sa Panginoon ng lahat. In Jesus' name, Amen. Amen. Yeah, just to add up, sa question, bakit ba tayo celebrate ng Christmas? Right? So, actually, no one knows the exact birth of Jesus Christ. Lahat po nagtatanong at nagdidebate tungkol sa kapanganakan ng Yesu Cristo. Pero, it's not the date. It's the Spirit. It's the Spirit of our Lord, our Father God, gave His only begotten Son to us. It's a symbol of giving. It's a symbol of love. It's a symbol of peace. So that's why everybody, kahit may mga questions, we still celebrate Christmas. Right? So with this, we want to sing you Christmas songs. And pasensya na po, medyo malat. But we're going to deliver it gracefully. Thanks.
for his bed, but little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the sky looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. The candle lowing, the poor baby waits, but little Lord Jesus, no crying he made. I love you, Lord Jesus, look down from the sky, stay by my cradle. The stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long may the world in sin and error pine, till we are free on the soul there is good. A greedy love, the weary bird rejoices, for yonder land, a new and glorious morn. For he is under your grace, your mercy embraces me. Under your wings, your shadow covers me. Your promise of love, my heart is safely so to me, Lord, your servant is listening. Over
Praise all God. Heavenly Father, we're so grateful to be here today, surrounded by love and blessings. Thank you for giving us life, for all the amazing things that happen, and for this special chance to be together as we celebrate the season of Christmas. We give you thanks for the greatest gift of all, your Son, Jesus Christ, who came into the world to bring light, love, and salvation. Lord, prepare our hearts and minds to fully embrace the joy and meaning of this season. Help us to set aside our distractions and open ourselves to your presence, O God. Fill us with spirit of readiness to give, to love, and to serve others just as you so graciously gave to us. As we celebrate this Christmas, may we do so with reverence, with joy and humility, God. May our hearts overflow with love, our homes with peace, and our lives with your guiding light. We ask that you bless this time together and all those we hold dear. In Jesus' name we pray. Amen. Let's read John chapter 1, verse 14. The world became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. And 1 Timothy chapter 3, verse 16. Beyond all questions, the mystery from which true godliness springs is great. He appeared in the flesh, was vindicated by the Spirit, was seen by angels, was preached among the nations, was believed on in the world, was taken up in the glory. All the praise and glory to you in Jesus' name. Amen. Amen. Tayo po natin magsiupo, mga kapatid. Merry Christmas sa ating lahat. Amen. Hallelujah.
God. Atin mo na pala ang Panginoon mga kapatid. Thank you, Lord. In John chapter 1 verse 14, sapagkat ito yung ating pinakasentro sa ating pagtitipon ngayon mga kapatid. Bakit tayo nagtitipon ngayon? Bakit tayo may celebration ngayon? Sapagkat ating ginugunita ang kapanganakan ng ating Panginoon Kristo. Bagamat ang Bible ay hindi, wala talagang binigay na date, pizza sa kanyang kapanganakan. Kaya maraming debate dito eh. Maraming debate sa kapanganakan ng ating Panginoon sapagkat wala sa Biblia kung ano talagang araw siya nung ipinanganak. But then, katulad sa sinabi ng ating kapatid kanina, Brother Rodwin, hindi yung date, kundi yung ating puso na naniniwala na mayroong Kristo na ipinanganak sa mundo ito. Amen? Kapagkat ako'y naniniwala mga kapatid na pagdating ng ating Panginoon, yun ay hudyat na handa na ng Diyos na iligtas ang buong mundo. Pakinggan niyo ako mabuti. Ang kapanganakan ng ating Panginoon ay hudyat na handa na ng Diyos na iligtas ang mundo ito. Sapagkat the birth of Jesus Christ is the salvation of this world. Amen? If we believe that our Lord Jesus Christ is a perfect God, ito yung palagi kong tinatanim sa puso ng mga kapatiran dito. Sapagkat kung tayo naniniwala, if we believe that Christ is a perfect God, so He has offered a perfect sacrifice, mga kapatid. Ang kanyang buhay ay perfectong sakripisyo para sa mundo ito. Hallelujah. Praise the Lord. Amen po mga kapatid. If we believe that Christ, I will repeat, if we believe that Christ is God, so we cannot fail. Amen? Because to be a God, He must not fail. He cannot afford to commit mistake. Kung Diyos siya, hindi siya pwede magkamali. Amen? At palagi kong sinishare ito mga kapatid, na ang pagdating ng ating Panginoong Kristo dito, ang pagdating ng ating Panginoong Kristo dito ay the coming of our Lord Jesus Christ is a product of a will plan of the Father. Amen? It is planned by God. It is a result of a mind, from a mind of one and only wise God, mga kapatid. Yun ang sinabi ng Biblia sa 1 Timothy chapter 1. Basahin ko ito para ma-refresh tayo dito, mga kapatid. Let me read the scripture. In chapter 1 ng Timothy, hallelujah. Sabi niya, now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God. Amen? If He is indeed a wise God, so He cannot afford to fail. Amen? And the purpose of His coming in this world is to be the Savior of this world. Amen? Always remember that it is God who started all these things. It is not us. Amen po ba? Nung tayo dumating sa mundong ito, hindi tayo ang siyang dahilan bakit nandito tayo. We are here in this world because somebody created us. And our God is a God of purpose. Our God is a God of plan. Amen po ba? Pero ang katanungan natin mo, bakit nag-fail ang tao? Hallelujah. In the long run, if we study the scripture, we come to know that man fell in the Garden of Eden. Bakit nangyari yun? And so many scholars said that the failure of man in the garden, the fall of man in the garden, God has no knowledge of it.
He is ignorant of the fall of man in the garden. But that is not true. To be an all-wise God, mga kapatid, alam niya ang lahat ng bagay. There is no future, there is no past in God, mga kapatid. Amen? He knows everything. Sapagkat kung wala siyang alam sa may isang bagay na hindi niya alam, he cannot be God. Hallelujah. And it is clearly stated in the scripture in Romans chapter 8 na mayroon siyang kinalaman sa pagbagsak ng tao. But then there is a hope. Although we fail in the Garden of Eden, mga kapatid, basahin ko ito sa Romans chapter 8. Sa King James Version, toy. In Romans chapter 8, praise the Lord. Sabi niya, for the earnest expectation of the creation is waiting for the manifestation of the sons of God. Hallelujah. That word manifestation is the same word revelation. But it's not only the revelation of Christ, as we all know, but the revelation of the sons. Do you hear me? Sons, plural, mga kapatid. Revelation of the sons of God. Praise the Lord. At ito sinasabi ng Scripture, for the earnest expectation of the creation. So the whole creation, nag-expect ang whole creation, mga kapatid. And it involves mankind. Hallelujah. Ang sabi dito, for the earnest expectation of the creation is waiting for the manifestation or revelation of the sons of God. The revelation of Christ has already happened, mga kapatid. Yung kanyang kapanganakan, kaya nga ating mabasa mamaya, ating mapag-aralan mamaya, ng kapanganakan ni Kristo is actually becoming Christ. And every Bible scholars will agree with me that the advent of Christ is the coming of Christ. Amen. Yung kanyang kapanganakan, yung kanyang pagdating dito sa mundong ito. Hindi po nahulog ang ating Panginoon mula sa langit at nahulog dito sa lupa. But there is a process, mga kapatid. The birth of Christ involves a process, mga kapatid, na siya ay ipinanganak. There is a conception in the womb of Mary. Hallelujah. Binuntis mo na siya. Pero tingnan mo ito, mga kapatid, because we have a wrong notion or belief or understanding about the coming of Christ. But for me, the birth of Christ is the coming of Christ. And I will tell you this morning that it will happen. It will happen again. The birth of Christ or the Christmas of Christ, mga kapatid, will happen again. If our understanding about Christmas is the birth of Christ, because for me, there is no message, there is no other message, mga kapatid, of Christmas, but the birth of Christ. Wala nang iba. Hindi pwedeng sabihin natin ang Christmas ito, magbigay tayo ng regalo, magbigayan tayo, kainan ng Christmas. Hindi po. Ang mensahe ng Pasko, ang kapanganakan ni Kristo mismo. And I will tell you, it will happen again. Because what I'm preaching here is that a Christ that is living in the physical sky. Open your ears. What I'm preaching is the Christ that is dwelling in man. Hallelujah. Kaya nga, dun sa John chapter 1 verse 14, and the Word was made flesh. It is our flesh, mga kapatid, that Christ came. Ano ibig sabihin doon, mga kapatid? And the Word was made flesh. And if we study that word in John chapter 1, according to John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And that Word actually is, kaya lang sabihin ito, and the Word is, hindi nyo alam yun? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So actually that Word was God. And the Word was made flesh. So God and the flesh. Open your ears, mga kapatid. Buksan niyo yung mga pandinig. Ang kapanganakan
Panginoon, mga kapatid, is the perfect joining together of humanity and divinity. Do you hear me? The birth of Christ is the perfect joining together of humanity and divinity. Hallelujah. Doon nagmimit kay Kristo ang tao at ang Diyos. In Christ, kaya nga ang pangalan sa Kanya, Emmanuel. Di ba? Have you read the Bible? In Isaiah chapter 7 verse 14. The Bible said, ang babaeng birhen ay manganak at ang kanyang anak ay tawagin, anong tawag? Emmanuel. Pero nung dumating ating Panginoon, hindi Emmanuel ang tinawag sa Kanya, kundi Jesus. Sapagkat yung Emmanuel, mga kapatid, is the character of that man that's about to be birthed on the time in Isaiah chapter 9, chapter 7 ng Isaiah, mga kapatid. Hallelujah. Instead, tinawag siyang Jesus. And the meaning of Jesus is, and he shall be called Jesus because he will save his people from their sin. So the name Jesus actually means Savior. Amen po ba? Tagapagligtas. As what I said, kung tayo naniniwala na si Kristo ay Diyos at perfect siya, mga kapatid, yung kanyang pagiging Savior ay ating maranasan. Maranasan yun sa bawat tao. Maranasan yun ng bawat tao. Sabihin mo, Brother Gilbert, how can those people who died already, hindi sila pumasok sa simbahan, wala silang relasyon sa Panginoon? Sapagkat yun ang ating reasoning palagi. Sapagkat ang pag-akala natin, salvation is all about us working. Salvation is us receiving, accepting Christ as our Lord and personal Savior. So it means to say our salvation is our work. But it is clear in the Bible, mga kapatid, that salvation is by grace. And grace is apart from the work. There is no work involved in salvation, mga kapatid. Work of man, because salvation is sole work of God. Amen po ba? Kaya nga, ang tawag sa Kanya ay Emmanuel. Na ibig sabihin, God is, kasi yung word na God is with us, mga kapatid. Yung with, God is with us. Kasi yun ang ibig sabihin sa Emmanuel, di ba? Ang ibig sabihin sa Emmanuel, God is with us. Subalit yung word na with, mga kapatid, kung tingnan mo sa Greek dictionary, ay N. Yung N ay pwedeng gamitin sa English word na in. So, pwede sabihin natin, God is in us. Yun ang ibig sabihin sa word na Emmanuel. God is in us. And it goes hand in hand with the revelation of Paul, which said, it is Christ in you, the hope of glory. Si Kristo na sa tao ang siyang pag-asa sa kalalagyan. Hindi po Kristo na sa langit, kundi ang Kristo na nanirahan sa tao. The Christ that is dwelling in man, God manifested in the flesh. Amen po ba? Basahin mo yung John chapter 1 verse 14, mga kapatid. Sandali, ito muna ang Romans chapter 8. Atin mo nang tapusin ito, mga kapatid. Sabi niya, for the creation, sa verse 20, for the creation was made subject to vanity, not willingly, but by reason of Him who had subjected the same in hope. Do you hear that word? Ang creation, pinasubject, pinailalim ng Diyos sa kawalan, sa kasiraan. Hallelujah! Sino nagpailalim sa creation? Kasama dito ang tao, mga kapatid. Sapagkat ang creation, kasama ang tao. Amen po ba? Hallelujah! Pero ang sabi ng Biblia, for the creation was made subject to vanity, not willingly. Sabi niya, hallelujah, but by reason of Him. It is God who subjected the same in hope. So bagamat nasa kasiraan ang tao, kapatid, mayroong pag-asa. Hallelujah. Kaya nga, ang birth ni Christ, the birth of Christ is
the hope of this world. Nung siya ipinanganak, kaya lang ang ating pagkaunawa sa kapanganakan ni Kristo ay history. Hallelujah. History. The things that we understand about the birth of Christ is all about the history of the birth of Christ sa Biblia, mga kapatid, the scriptural history of the birth of Christ. But the spiritual birth of Christ now, hallelujah. Ito yung aking isi-share sa inyo, mga kapatid. Sapagkat ang Pasko, kapanganakan ni Kristo. At ako po'y naniniwala na ang Kristong ito ay muli na maipanganak sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Ang sabi dito, for the creation was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him what subjected the same, because the creation itself, hear that word, the creation itself, it involves mankind. Lahat ng tao. Amen mo ba? Sabi, because the creation itself shall be delivered, shall be set free, shall be given liberty. Tingnan mo ito, mga kapatid. For the creation itself shall be delivered from the bondage of corruption. Kung sabihin ng Biblia na ang creation mismo kasama ang tao, ay kanyang ililigtas diyan sa kabulukan, kasiraan, kasalanan, kadiliman, lahat ng bagay na negative, mga kapatid. Tayo ay pakawalan ng Panginoon doon. Tayo ililigtas ng Panginoon doon. Hallelujah. Naniwala ba kayo doon, mga kapatid? Kaya maraming matcha-challenge sa ating pag-iisip. Napakaraming matcha-challenge sa ating mga kaisipan, mga kapatid. Sapagkat lahat tayo ay galing sa isang relihiyon. Ang relihiyon natin pinagmulan, nagtuturo sa atin ng ganito. May mga taong napakaraming mapulid doon sa dagat-dagat ng apoy. Ang sabi ng mga ating napakinggan, mga kapatid, iilan lamang ang maligtas. Narinig niyo ba yan? Di ba yun ang ating natanggap mula sa ating relihiyon? Na iilan lamang ang maligtas? Ilan-ilan lamang ang mapuntang langit? At napakaraming mapunta sa impyerno, mga kapatid. That is what we heard from the pastors, from those people in the church, preaching the word of God. Lahat tayo ay nakaranas ng gano'n. Lahat tayo ay nakakarinig ng gano'n, mga kapatid. Hallelujah. But then, kung ating tingnan ang Biblia, sa gano'ng kasing katuruan, lumalabas ng ating Panginoon is a failure. Amen? Tapos naniniwala tayo na ating Diyos ay absolute, ang ating Diyos ay perfect. Naniwala tayo na Diyos siya at hindi siya pwedeng magkamali. Di ba yung ating paniwala? Siya pwede magkamali. Pero kulang pala ang kanyang ginawa doon sa krus para sa ikaliligtas ng tao. Come to think of it, mga kapatid. Isipin niyo mabuti. Yan ang turo sa atin, sa ating relihiyon. Kulang ang ginawa ni Kristo. The death of Christ, the sacrifice of Christ is not enough for our salvation. Amen? At para mang-paralyze ang ating Panginoon, handicap ang ating Panginoon when it comes to saving all mankind. Handicap siya sapagkat parang nilirespeto niya ikaw. Pag hindi ka mag-decide, walang magawa ang Diyos. Ganun ba ang Diyos? Ang ating narinig, you have to decide. You have to make a decision of your life. If you want to go heaven, decide it for yourself. So ang pagpunta ng langit ngayon, nasa kamay mo na. Walang magawa ang Diyos. Samantalang siya may-ari sa bawat isa sa atin. Kapatid ko, mga kapatid. Sapagat ito yung pinakabuon. Bakit si Kristo pumunta sa libutan ito? Hallelujah! Nais ng Diyos na iligtas ang lahat ng tao sapagkat Kanya ito. Praise the Lord. Pero ang ating nadinig, handicap ang Diyos. Christ is not enough. At ang pinakamasaklap doon, mas marami, mga kapatid, ang mapunta doon sa walang hanggang.
Hallelujah. Pasakit doon sa impyerno. Yun ang pinakamasaklap doon. At ilan-ilan lamang ang mapuntang langit, mga kapatid. Ano ang ating pinuportray doon sa Diyos na ating pinapangaral? Again, si Kristo ay pumunta sa sanlibutan ito sapagkat nais niyang i-mediate ang tao. There is only one mediator between God and man. Put that in your mind. Hindi po ako, hindi po yung mga pastor ang mag-mediate, si Kristo lang. But, Brother Gilbert, how will it happen? If Christ is the only mediator between man and God, paano mangyari yun? Kung ang ating Panginoon na ating sinasambay nandoon sa physical na langit, mga kapatid. 1 Timothy chapter 2 verse 5, there's only one God and there's only one mediator between God and man. And that man is Christ Jesus. As what I said, Christ is the perfect combination between God and man. Christ is the perfect joining together of man and God. Pagdating ni Kristo dito, nakita natin ang tao at ang Diyos ay nagkaisa doon sa buhay ni Kristo. Amen. Kaya nga, ano siya? Ano siya eh? Emmanuel siya eh. Christopher. Pasensya lang yung mga kapatid. Praise the Lord. Nadala tayo sa ano natin. Amen? So, kinakailangan talaga na mag-isip tayo. Mag-isip tayo. We have to rethink, mga kapatid. We have to rethink. Mag-isip tayo mabuti sa mga bagay natin natanggap. Praise the Lord. Now, basahin ko yung John chapter 1 verse 14. John chapter 1 verse 14. And the Word was made flesh and dwelt among us. Again, yung word na dwelt, mga kapatid, is being pictured here as the tabernacle. Tabernacle among us. Actually, yung word doon is tabernacle among us. Familiar ba kayo? Are you familiar with that term? Tabernacle? In the Old Testament? When God told Moses, Moses, build me a tabernacle that I may dwell in the midst of my people. Are you familiar with the term? Tabernacle. At yun ang ibig sabihin dito. And the Word was made flesh and dwelt, tabernacle in man. Hallelujah. Ibig sabihin, nakatira siya sa tao. He is dwelling in us. Ikaw ang kanyang bahay. Napakarami talaga. There's a lot of teaching in the scripture, mga kapatid. Kung mayroon tayong investigative mind, investigative thinking, narinig nyo ang tinig ng Panginoon ngayon. Kasi ang sabi sa atin, we have to go to heaven. We have to be included in the so-called rapture. Hallelujah. Because we have house in heaven. Di ba narinig natin yan? Mayroon tayong bahay doon sa langit. Kinakailangan mapunta tayo roon. Will be included in the so-called rapture, mga kapatid. The snatching away of the saints. Hallelujah. And we have our own house made of gold in the sky. In that physical sky. Yun ang ating narinig, hindi po ba? Hallelujah. Kaya, ang term na in my Father's house are many mansions, our interpretation of that verse, mga kapatid, is wrong. Sa bahay nating Ama ay maraming silid. And we interpreted that scripture, that bahay ng Ama, the house of the Father, is the physical sky. But then, ang sabi ng Biblia, and the Word, which is God, was made flesh and tabernacle in man. Meaning, He made you His house. So yung house of the Father, sinasabi natin langit na physical, is actually ikaw at ako. Are you hearing me this morning? Kasi yung sinabi doon, in my Father's house are many mansion, yung word na mansion is morning in Greek, mga kapatid. Nang ibig sabihin sa morning sa Greek, mga kapatid, is rooms.
In my Father's house are many rooms. And that speaks of our heart. Hallelujah. So yung Father's house natin pangunawa ng langit na physical is not only langit na physical. Yes, langit yan, because where God is, that is heaven. Amen? Do you hear me? Kung saan ang Diyos, langit yan. Pero paano kung narinig mo ngayon na ang Diyos pala ay naninirahan sa tao? Saan ang langit? Maaari mong sabihin, Pastor, wala na yan sa Scripture. Bakit wala sa Scripture, mga kapatid? It is very much scriptural. In my Father's house are many mansions, and I will go there to prepare a place for you. He is preparing this mansion here. Hallelujah. Kaya nga, kung tayo ay dudulog sa Diyos, hindi natin pwedeng maramdaman ang presensya ng Diyos unless buong puso natin siyang hanapin, kapatid. Sabat, dyan lamang sa garden na yan, dyan lamang sa puso ng tao, nagkaroon ng perfect harmony ang God, ang Diyos at ang tao. Amen? So in my Father's house are many mansions. Dito talaga daming makorek sa ating mga napag-alaman, mga kapatid. Ulitin ko, ako po'y naniniwala that ang Diyos nung siya'y nagkatawang tao, amen? The Word was made flesh and dwelt among us. Ang Diyos ay nasa tao ngayon. Siya ay nasa inyo ngayon. Nasa akin at nasa inyo. Amen po ba? Ano ang purpose, Pastor? Bakit nandiyan siya sa tao ngayon? Sapagkat we cannot separate ourselves from God. How can we, being His creation, mga kapatid, ma-separate sa Kanya? Pwede ba yun? Siya ang may-ari sa iyo. Siya ang buhay. In Him was life. Do you hear that word? Pastor, may buhay ako. May buhay tayo. Anong klaseng buhay ito? Of course, there's no other life, mga kapatid, but God. Walang ibang buhay. Kaya lang, ating ipinahayag ang buhay na ito sa makalaman ng buhay. Hallelujah. Kaya nga nandiyan si Kristo para tayo itayo muli. Dalhin tayo muli doon sa presensya ng Panginoon. Pag-iyan niyo ako, mga kapatid, baka sabihin niyo na, ano naman itong pinagtuturo sa akin? Ulit, mga kapatid, nung siya'y pinanganak dito, ay pinanganak sa mundong ito, pagdating ng ating Panginoon niyo. Amen? That's what I said. It will happen again. Sapagkat kinakailangan na, di ba tayo naghihintay? We are waiting for the coming of Christ. That's why we are gazing up into heaven. Panay ang natin doon sa langit. Panay ang sulyap natin sa langit. Tingin doon sa langit. Sapagkat ang akala natin, mula doon ang Kristo bababa. Amen po ba? Sabihin niyo sa akin, Pastor, yung palang nakita ng mga disipulo, yung nakita ng mga disipulo na Kristo ay umakyat sa langit, hindi pala, ano ba yun? Di ba umakyat siya? He ascended up to heaven. Sa Luke chapter 24, sa Acts chapter 2, mga kapatid, o chapter 1, sa Acts, nakikita natin ang Panginoon ay umakyat sa langit. But then, ang nakita nila is spiritual activity ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat hanggat hindi buksan ng Diyos ang mga mata sa mga disipulo, hindi nila makita ang mga bagay na spiritual. Kaya kung mabasa mo sa Luke chapter 24, and God opened their eyes. On that instance, when God opened their eyes, they were able to see spiritual things. Sapagkat binuksan ng Diyos ang kanilang mga mata. Nung makita ng mga disipulo na siya umakyat, ang kanilang spiritual na mata ang makakita doon. Naalala ba ninyo yung dalawang tao doon sa Emmaus? 2 men in the road of Emmaus, mga kapatid. Nung sila ay umuwi doon sa kanilang lugar dahil nakita nilang ating Panginoon ay namatay na. Hallelujah. Nung mamatay ating Panginoon, nawalan sila ng pag-asa. Akala nila wala na pala yung kanilang
yun kanilang pinanimulaan na tagapagligtas, hindi pala totoo sapagkat namatay. Amen? Pero according to the scripture, on the third day, I will raise it up. Destroy this temple, and on the third day, I will raise it up. Pangatlong araw, tumayo ang ating Panginoon. Siya nabuhay na mag-uli. At yung 2 tao na yun, umuwi sa kanila sapagkat disappointed na sila. Ang kanilang pinapaniwalaan palang Panginoon ay hindi pala totoo. Pero nasa daan sila mga kapatid. Unti-unting may tao na lumapit sa kanila, nakisama sa kanilang paglalakbay. Hindi nila nakikilala si Kristo. Yung dalawang tao na yun ay disciples of Christ. So if they were disciples of Christ, they were ministering Christ for 3.5 years. Siguro ang bawat sa atin, kung mayroon tayong kakilalang tao, 3 taon kalahati mga kapatid na nakasama natin siya, makilala natin siya. Sa 3 araw lang siyang namatay. Pagkatapos sa pangatlong araw ng buhay siya muli, imposible na hindi mo siya makikilala. Amen? 3 araw lang nawala si Kristo mga kapatid, nilibing siya sa 3 araw. Pero totoo sinasabi ng Scripture, on the third day I will raise it up. Sabi ng Panginoon. Nung siya'y bumangon uli, nakikiisa siya sa paglalakbay ng 2 kanyang mga disipulo. Of course, kung sila'y disciple, kitang-kita na si Kristo, kilalang-kilala na si Kristo. Pero how come on that particular time, they were not able to recognize Christ? Amen? Kasi po hanggat hindi bubuksan ng Panginoon ang ating mga mata, hindi natin makita ang spiritual na bagay. Kaya doon sa Book of Acts, hallelujah, diretso na ako mga kapatid. Sa Book of Acts chapter 1, if I'm not mistaken, ito po yung sinabi ng Biblia. Verse 10, while they looked steadfastly towards heaven, as he went up, behold, 2 men stood by them in white apparel, who also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? The same Jesus who is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Napansin yung word doon? The same Jesus who come, sabi niya, the same Jesus who is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Kaya marami nalilito dito scripture na ito eh. Kaya sabi ng mga naniniwala sa rapture, yan yung yan yung rapture, sabi nila. Praise the Lord. Pero kung tingnan mo yung Biblia, yung word na like manner kasi. Amen po ba? Yung kapanganakan ni Kristo doon sa Matthew chapter 1, ang sabi niya, the birth of Jesus Christ is in this manner. Yung word na in this manner. Sa ganong kalagayan, ipinanganak ang ating Panginoon sa ganong kalagayan. At nung kanyang pag-akyat doon sa langit, nangyari ang kanyang pag-akyat sa ganon din kalagayan. Pero anong kalagayan yun? Ang sabi dito, sabi niya, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? Itong mga tao ito ay tumitingin sa langit. Walang kaibahan sa atin ngayon. Naghihintay mga kapatid sa pagdating natin ng Panginoon. Tingin tayo doon sa langit. So isa tayo sa mga sinasabihan dito. Parang rebuke sa atin. Ang sabi ng mga anghel, sabi niya, the same Jesus who is taken up from you into heaven shall so come in like manner. Kasi yung taken up mga kapatid, pumunta na siya sa spiritual realm. But before he was in the spiritual realm, mayroon nangyari sa ating Panginoon. Nung unang pagdating niya dito, nung kanyang kapanganakan, that is the first coming of our Lord Jesus Christ. Hindi siya bumagsak mula sa langit pupunta sa lupa. Kundi dumaan sa proseso siya sa tiyan ni Maria. And now, in Galatians chapter 4, verse 19, ito yung sinasabi ng Biblia mga kapatid. Hallelujah. Ang mga babae, alam ng term na ito mga kapatid. Ang sinasabi dito kasi sa verse 19, sabi niya, my little children, si Paul may sabi dito, my little children of whom I travail in birth. Yung word na travail is ano yung ibig sabihin sa travel? Travailing in birth. Sa mga babae, para sa the woman is about to give birth. Amen? Yun yung travailing.
nag-grow ng babae. Hallelujah. Pag siya mga anak. Pero ang sabi ni Paul, my little children of whom I travail in birth again, until Christ be formed in you. So para si Paul, para siyang, ano mo yung term, ano mo yung Tagalog sa nagtatravel? Ang Tagalog sa travel, yung mga naka, sa Bisaya kasi nagbati. Labor. Ha? Labor. Laboring. Labor ba yun? Hallelujah. Tagalog sa traveling. Basta, imagine nyo mga kapatid, ang term na ito ay ginamit ni Paul mga kapatid na nagpipicture sa isang babae malapit na mga anak. Sa mga nanganak ng babae, alam nila kung anong mararanasan sa babae mga anak. Hindi mo madali ang babae mga anak. Sino ka nanay na rito nakaranas ng panganak? Naghihirap. Ha? Naghihirap para naman. Kaya nga, mahirap kung ang babae, isang mga anak, isang ano yun, isang hindi simpleng bagay yung babae mga anak. Nung makita ko yung asawa na nanganak sa aming, yan, ito'y sa aming bunso. Dinala siya sa emergency room mga kapatid at talagang nakita ko yung asawa ko ligo sa dugo. Puno siya ng dugo ng kanyang katawan doon sa sisilip ko. Hallelujah. Hindi madali ang mga anak. Pero ito yung term na sinabi ni Paul. Ang sabi niya, my little children of whom I travail in birth again until Christ. Bakit siya nag-travel? The reason of the traveling of Paul, mga kapatid, is in order for Christ to be formed in us. Upang si Kristo ay mapurma sa atin. Kung tingnan niyo sa Greek word yung form, ito ay morpho sa Greek word. Kung mayroon kayong mga dictionary, ang word na form is morpho. Ano ang ating maalala sa word na morpho, mga kapatid? Ano yung morpho ng word? Di ba doon sa metamorphosis? Doon nag-aral ko tayo sa school, may mga ganun na subject, mga kapatid. Metamorphosis. Ano bang ibig sabihin sa metamorphosis? Di ba transformation ang metamorphosis? Ang metamorphosis ay hindi madaling bagay, mga kapatid, sapagkat it involves death. Do you hear me? So yung kapanganakan pala ni Kristo sa atin, yung pagkapurma ni Kristo sa ating mga buhay, it involves death. Anong klaseng kamatayan, Pastor? Sapagkat ito lang nakakahandang sa atin yun eh. The reason why Christ is not yet revealed in us, sapagkat buhay na buhay pa yung ating identity. Amen? Meron kasi dito ako mag-ano sa mga kapatid. Meron akong isang verse na gamitin dito mga kapatid. Buhay na buhay pa yung identity natin, kaya hindi makita si Kristo. Kinakailangan mayroong mamatay na parte sa ating mga buhay. Kasi yun yung metamorpho. Di ba yung butterfly, pagkatapos niyang dumating doon sa maturity, kanyang gagapusin yung kanyang sarili. Patayin niya ang kanyang sarili doon sa mga kapatid. Sa akin nabasa doon sa metamorpho, yung kanyang ulo, yung dati niyang ulo, yung former head must be cut off. At gagawa siya ng ulong kaiba. Kaya kaibang klaseng buhay ang lalabas pagkatapos sa metamorphosis. Kaibang buhay. Nawala yung dating buhay, lumabas ang bagong buhay. Amen? Dito sa 1 Corinthians, 2 Corinthians chapter 3, mayroon po ditong sinabi ang scripture, mga kapatid. If I may read the scripture. In 2 Corinthians chapter 3, sabi, now the Lord is that Spirit. Amen? Sabi niya, now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Ang ating kasi pangunawa sa Espiritu ng Panginoon, wala sa atin. Amen? Kaya nga ang word sabi niya, now the Lord is that Spirit. Pangunawa natin ang Panginoon nandun sa physical na langit. Pero ang Biblia sabi niya, the Lord is Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Saan ang Espiritu ng Panginoon ngayon? Amen? Tanungin ko kayo. Saan ang Espiritu ng Panginoon ngayon?
Ang sabi nga ni Paul, it is Christ that is in you, the hope of glory. Sapagkat ang Lord, walang iba kundi si Kristo. Pero ang Kristong ito ay Espiritu. Kaya lang, ating nilagyan ng distinction na mayroong Holy Spirit, mayroong Son, mayroong Father. Hallelujah. Pero ang Biblia sabi niya, ang Panginoon ang sa Espiritu. At doon sa John chapter 16, mabasa natin doon, another comforter. I will send you another comforter, the Spirit of truth. If we are familiar with those terms, mga kapatid, alam natin yung truth walang iba kundi si Kristo. The only way, the only truth, and the only life is Christ. So that Spirit of truth is Christ. Amen? Now, ang sabi nito, now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all with unveiled face. Ano ba yung unveiled? What do you mean by unveiled, mga kapatid? Parang tinanggal natin yung takip sa ating mga mukha. Praise the Lord. Nakatakip pa kasi yung ating dating identity. Yung former identity natin, mga kapatid. Pero ang sabi dito, but we all with unveiled face, beholding as in a mirror, the glory of the Lord. Napaka ito kasi pag ikaw ay tumingin sa isang salamin, of course, pag tumingin ka sa isang salamin, makita mo yung sarili mo. Amen mo ba? Tumingin ka sa isang salamin, mga kapatid. Wala kang ibang makita kundi sarili mo. Pero sabi ng Biblia, pagtanggalin natin yung nakatakip sa ating mga mukha, sapagkat, this is a revelation, ang totoong identity natin walang iba kundi ang ating Panginoon. We are created in Christ before the foundation of the world. Kaya kung tanggalin yung mga nakatakip sa ating mga mukha, sabi niya, but we all with unveiled face, beholding as in a mirror, the glory of the Lord. Hindi na yung sarili mo ang nakita mo. Why? Sapagkat dumaan ka na sa metamorphosis process, mga kapatid. Mayroon ng isang bagong buhay na dumating sa atin. Amen po ba? Kaya sabi niya, but we all with unveiled face, beholding as in a mirror, the glory of the Lord, are changed into the same image, from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Actually, this is the coming of the Lord. Hindi ko na pahabaan itong mga kapatid na ito. Gusto ko lang maitanim dyan sa inyong mga puso ngayon. Yung ating paniniwala about the coming of the Lord, na akala natin nandiyan siya sa physical na langit. Hallelujah. Ay actually yun yung pagdating ng ating Panginoon dito sa ating mga buhay, na siya na makita sa ating mga buhay. At yun yung pangalawang Pasko. Yun yung pangalawang Pasko na sinasabi ng Scripture, mga kapatid. Until Christ be formed in you. So yung kapanganakan muli ng ating Panginoon ay mangyari muli sa atin. Pag mapurma ang ating Panginoon dito sa ating mga buhay, yun yung revelation ni Christ. Hindi mo siya na-reveal ngayon. Why? Sapagkat ang ating mga sarili, nakatakip ang ating mga mukha. Nakatakip pa ang ating mga sarili pa nakikita. Harinawa, nakapagbigay ako ng isang mensahe ngayon sa inyong mga puso ngayong kapaskuhan ito. Hallelujah. Praise the Lord. Harinawa, mayroong word of revelation dyan sa inyong mga puso. Na-change yung ating paningin. Na-change yung ating pag-iisip, yung ating paniniwala sa Diyos. Hallelujah. Yun yung purpose natin, mga kapatid. Para may correct natin ating understanding of the Scripture. Nang coming pala ng Panginoon ay walang iba kundi ang panganakan ni Kristo sa ating mga buhay. Once again, ang kanyang kapanganakan ay ating maranasan. Maranasan ang bawat isa sa atin. Whether we like it or not, mangyari ito, mga kapatid. Mangyari ito sapagkat siya ang perfect na mediator between man and God. Talagang pag-isahin ni Kristong ito ang tao at ang Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Tayo natin magsitayo. Tayo'y pasalamat sa Panginoon. Father, we just thank you for that revelation that you have shared to us this morning, Lord God. Thank you for the receptive hearts, the ears that were open, Lord God. Hallelujah. The eyes that you opened widely, Father God, this afternoon. Thank you so much, Lord, for the Word. Hallelujah. Word was made flesh,
ang salitang ito ay nagiging tao. Hallelujah. Nakita diyan sa tao at yun ang aming destinasyon, Panginoon. Ng salitang ito ay magiging tao sa aming mga buhay. Ang aming mga sarili ay mag-a-adapt sa tao. Maraming pong salamat, Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming pong pag-celebrate ng Paskong ito. Amin pong tinatalaga bawat isa sa iyo, ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon, yung hapon. Maraming salamat, O Diyos, sa mga bagay na aming naranasan sa taong ito. Nakarating kami nitong panahon ito ng Kapaskuhan. Father, we thank you, Lord God, for everything that we have received from you, that you have done in our lives, Lord God. At we are expecting for more, Lord God, coming years, Panginoon. Marami pang mga pagpapala, spiritual ang aming matanggap po sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon. Siya po namin binabalik na tapapuri, lahat ng pasasalamat. In Jesus' name. Amen. Ating palampakan ng Panginoon. Hallelujah. Let us all be seated. Praise the Lord. Please open our Bible in 2 Corinthians 9:6-7. Okay, by the way, we are going to have our offering. In 2 Corinthians 9:6-7, it is said here that, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all you have need, you will be abound in every good work. Okay, so I just want to tell you that our church, in giving our offering to this church, this is scripture in the Bible teaches us that it is not how much the amount of money we are giving or we are offering, but God sees our heart. And He encourages us to give according to what our heart dictates. A willingness heart, not reluctantly. It is clearly said that God loves a cheerful giver. Amen. So I hope and I pray that it is clear to everybody that our church do not encourage to give 10% of your income as what you always hear from other churches, but our church, as what the Bible said, encourage us that whatever it is in our heart, that is the amount that we have to give, not reluctantly, because God loves a cheerful giver. Amen? Amen. Amen. So if you notice in your seat, there is a white envelope there. That is where you, if you want to give your offering, that is the envelope. And you can write your name there, and at the end of the year, we will give you a receipt for our tax. Amen? Is that clear to everybody? I hope it is clear. Praise the Lord. You can
acknowledge you, Lord Jesus, that you are the source of our everything. As we use this money, Lord, for your glory, O God, may you continue to bless this church, O God. Lord, as you have said, O God, we give according to what we have, O God, and you love a cheerful giver. Lord, whatever we have in our life, O God, we acknowledge you, Lord, that you are the source of all these things, O God. Hallelujah. May you continue, O God, to inculcate in our heart, O God, that in giving our offering, it is you, Lord, it is your name alone that has to be glorified. We love you, Lord. We give you praise, we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. As additional, by the way, I would like to tell you guys that this offering that we are collecting, this goes to our monthly rent of our sanctuary every month, and of course, for all the church activity of this Father's House Ministry. This is where our offering goes. Thank you very much. Thank you, Lord, for your presence with us today. As we depart from this place now, we ask you to bless us throughout the remainder of the day and guide us safely home. Do not let the learning and conversations of this gathering die, but instead, may they continue to ruminate within us and bear fruit in our ministries throughout the year, until we find ourselves together again. We ask this in the name of Jesus and in the power of the Holy Spirit. Amen. Bless po ba tayong lahat? So after this, mag-proceed lang tayo sa Merry Christmas po sa lahat. Tapos after this, mag-proceed na tayo sa cafeteria, magpunti tayong salusado doon. So let's celebrate the birthday ni Jesus Christ. Amen.